Tatlong gabi na ang nakalipas, isang makapal na hamog ang lumamon sa buong dalisdis ng Baguio. Tatlong empleyado ng resort ang naglalakad pababa sa isang pasilyo na may mga pader na bato nang bigla silang makalanghap ng isang matapang at malansang amoy, parang isang bagay na matagal ng patay na gumagapang palabas mula sa silid bilang dalawa. Kumikislap ang ilaw sa koridor at ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Tila may isang bagay na sumisilip mula sa likod ng kadiliman. Sa nanginginig na kamay, kumatok ang isa sa kanila. Walang sagot. Ang pangalawang katok ay sinalubong ng katahimikan. Ang pangatlong katok, ganap na katahimikan. Para bang ang silid ay nilamon na ng kawalan. Nang ipinasok ang duplicate key, dahan-dahang bumukas ang pinto. At ang kanilang nakita sa loob ay nagpatigil sa kanilang mga puso at nagpayanig sa kanilang buong katawan. Sa bridal suite na puno pa rin ng mga bulaklak at kandila mula sa nakaraang gabi, ang lalaking ikinasal ay nakahandusay na naninigas na parang isang estatwang bato, habang ang babaeng ikinasal ay walang malay sa sahig. Isang bagay na karumal-dumal ang malinaw na naganap. Ang hamog ng umaga ay bumaba ng napakakapal sa mga dalisdis ng Baguio, tinatakpan ang buong lugar ng paraiso sa Ulap Resort na parang isang makapal na kumot na kulay abo. Ang mga puno ng pino ay nakatayong tahimik at ang hamog ay tumutulo mula sa dulo ng mga dahon, bumabagsak sa lupa na may maliit ngunit malinaw na tunog sa gitna ng katahimikang bumabalot sa paligid. Ang umagang iyon ay dapat sanang puno ng kaligayahan para sa bagong kasal na nanunuluyan sa silid bilang dalawa. Ngunit, isinulat ng tadhana ang isang bagay na mas madilim. Si Aling Nena, isang housekeeping staff na kilala sa kanyang kasipagan, ay naglalakad sa pasilyo ng ikalawang palapag habang dala ang isang tray ng almusal. Ang amoy ng mainit na kape at bagong lutong pandesal ay umaalpas pa mula sa termos sa kanyang kamay. Huminto siya sa harap ng isang pinto na gawa sa madilim na kahoy, kung saan malinaw na nakasulat ang numerong 2. Ito ang silid kung saan nanuluyan sina Marco de la Cruz at Isabel Reyes matapos ang kanilang marangyang kasal noong nakaraang gabi. Ayon sa tala, humiling ang mag-asawa na ihatid ang kanilang almusal ng 7 ng umaga. Huminga ng malalim si Aling Nena, inayos ang kanyang uniforme at marahang kumatok. Magandang umaga, Sir Marco, Ma'am Isabel. Heto na po ang almusal ninyo. Walang sagot. Nangunot ang kanyang noo. Karaniwan, kahit isang maliit na tugon man lang ay maririnig mula sa mga bisita. Kumatok siyang muli, medyo mas malakas. Tahimik pa rin. Kung sa ibang silid, may maririnig na tunog ng telebisyon, mahinang usapan, o tunog ng binubuksang sliding door. Ngunit ang silid bilang 2 ay talagang tahimik. Isang katahimikang hindi natural. Isang katahimikang nagdulot ng malamig na kaba na dahan-dahang gumapang sa kanyang likuran. Sinubukan ni Aling Nena na kumbinsihin ang sarili na marahil ay tulog pa sila. Mahaba ang naging selebrasyon kagabi. Ngunit, ang kanyang sariling kutob ay nag-aalinlangan. Pangatlong katok. Wala pa ring anumang tugon. Nanikip ang kanyang tiyan. Ibinaba niya ang tray ng almusal sa sahig at nagmamadaling pumunta sa reception. Leo, kanina pa ako kumakatok ng paulit-ulit pero walang sumasagot. Pakicheck naman. Si Leo, ang receptionist na 5 taon nang nagtatrabaho sa resort, ay nabasa ang namumutlang ekspresyon ni Aling Nena. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong reklamo. Walang maraming tanong, kinuha niya ang master key at sinundan si Nena pabalik sa ikalawang palapag. Pagdating sa harap ng pinto, malakas na kumatok si Leo. Sir Marco, Ma'am Isabel, kami po ito mula sa reception. Ayos lang po ba ang lahat? Ang katahimikan pa rin ang sumagot. Lumunok si Leo. Bubuksan ko na po ang pinto, ha? Bahagyang nanginig ang kamay ni Leo habang ipinapasok ang master key sa susyan. Isang mahinang click key ang narinig, ngunit sa tahimik na pasilyo, ang tunog na iyon ay parang isang masamang pangitain na humiwa sa hangin. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang kanilang nakita ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Ang bridal suite ay maganda pa rin. Ang dekorasyon ay hindi nagbago mula kagabi. Mga talulot ng pulang rosas ay nakakalat sa sahig. Ang mga scented na kandila na namatay na ay nag-iwan pa rin ng isang bahagyang matamis na amoy.
Ang manipis na puting kurtina ay dahan-dahang gumagalaw dahil sa mahinang hangin mula sa bentilasyon. Ang kapaligiran ay maganda, romantiko. Ngunit ang kagandahang iyon ay parang isang maskara na nagtatakip sa isang trahedyang hindi sukat akalain. Sa ibabaw ng malaking kama na maayos na inayos, si Marco de la Cruz ay nakahiga. Ang posisyon ng kanyang katawan ay tila kalmado. Walang senyales ng paglaban, walang sugat o bakas ng karahasan. Kung titingnan sa unang tingin, mukha siyang natutulog, ngunit ang kanyang mga labi ay kulay asul. Ang balat sa kanyang mukha ay maputla at malamig, isang lamig na matatagpuan lamang sa isang katawang wala ng buhay. Tinabonan ni Aling Nena ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang sigaw ay nakawala pa rin. Diyos ko, sir! Siya! Ang tray ng almusal ay nabitawan niya. Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig at tumalsik sa tsinelas ni Leo. Ngunit, hindi ito pinansin ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay sa gilid ng kama. Sa sahig, malapit sa isang maliit na mesa, nakahandusay si Isabel Reyes. Nakatagilid ang kanyang katawan at tinatakpan ng mahabang buhok ang bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay napakabagal, halos hindi kapansin-pansin, ngunit naroon pa rin. Napakahina, ngunit buhay pa. Agad na lumuhod si Leo. Isabel! Isabel, naririnig mo ba ako? Walang tugon si Isabel. Ang tunog ng kanyang paghinga ay parang huling hininga na lumalaban para manatili. Bilisan mo! Tumawag ka ng medical team, ngayon na, sigaw ni Leo. Tumakbo si Aling Nena ng napakabilis patungo sa emergency phone, nanginginig ang kanyang mga daliri. Tumayo si Leo at tiningnan ang paligid ng silid. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang basag na salamin, walang muebles na nagbago ng pwesto, walang senyales ng paglaban. Ang lahat ay maayos, masyadong maayos. Ang kanyang mga mata ay huminto sa maliit na mesa malapit sa kama. 2 baso ng wine ang magkatabing nakatayo. Halos puno ang baso ni Isabel. Kalahati na lang ang laman ng baso ni Marco. Ang maliliit na singsing ng hamog mula sa malamig na baso ay kitang-kita sa ibabaw ng mesa. Mayroong kakaiba. Huminga ng malalim si Leo, ramdam ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Sinabi ni Nena na nakalock ang pinto mula sa loob, bulong niya sa sarili, ibig sabihin walang lumabas. Paano nangyari ito? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, dumidikit sa mga pader ng silid na parang isang madilim na anino na ayaw umalis. Ilang minuto ang lumipas, ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng hamog. Pumasok ang mga medical personnel at pulisya sa resort. Ang mga usisero na bisita ay nagsilapitan sa kani-kanilang mga bintana, nakatingin sa ibaba, hindi alam na sila ay nagiging saksi sa simula ng isang trahedya na iayanig sa buong Baguio. Ang silid bilang 2 ay hindi na isang bridal suite. Ito ay naging isang crime scene. At ang kasong ito, anuman ang nangyari noong gabing iyon, ay nagsisimula pa lamang. Ang makapal na hamog ay patuloy na bumabalot sa buong dalisdis ng Baguio nang pumasok ang mga sasakyan ng pulisya sa lugar ng Paraiso sa Ulap Resort. Ang tunog ng sirena ay kakakawala lang, nag-iwan ng isang maikling alinggaw na tila dumadagan sa dibdib ng mga staff ng resort. Mula sa isang itim na sasakyan na may logo ng Philippine National Police, isang lalaking matipuno ang bumaba na may tiyak na mga hakbang. Siya si Police Major General Ricardo Santos, isang investigador na kilala sa kanyang kahinahunan sa pagharap sa mga pinakakomplikadong kaso. Pinagmasdan ni Santos ang paligid. Ang hangin ay mamasa-masa, basa ang mga dahon, at ang buong pasilyo ay tila disyerto. Ang isang lugar na tulad nito ay karaniwang abala sa umaga, bulong niya, na parang kinakausap ang kanyang sarili. Isang opisyal ang naghatid kay Santos paakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag, kung saan ang silid bilang 2 ay napapalibutan na ng dilaw na police line. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid. Mabilis na kumikilos ang mga forensic officer, kinukunan ng litrato ang bawat sulok, sinusuri ang mga fingerprint, at nangungulekta ng mga sample. Tumayo si Santos sa bungad ng pinto sa loob ng ilang segundo, hinahayaan ang kanyang mga mata na suriin ang silid nang hindi pinalalampas ang kahit isang detalye. Ang kama ay maayos pa rin. Ang mga talulot ng rosas ay nakakalat ayon sa orihinal na palamuti.
Walang upuang nagalaw, walang muebles na nabago ang posisyon, walang basag na salamin. Masyadong maayos, masyadong organisado, sabi ni Santos sa mahinang boses. Ang mga kasong tulad nito ay bihirang magtapos ng simple. Lumapit si Police Lieutenant David Garcia. Sir, ang lalaking biktima ay walang panlabas na sugat. Ang babaeng biktima ay natagpuang walang malay ng walang senyales ng karahasan. Nakalock ang pinto mula sa loob. Nakalock din ang mga bintana. Tumango si Santos. Kung walang paglaban at walang ingay, kung gayon, kaharap natin ang isang bagay na kumilos ng tahimik. Lumakad siya patungo sa gilid ng kama, kung saan unang natagpuan ang katawan ni Marco de la Cruz. Ang puting kumot na tumatakip sa bangkay ay inalis na para sa paunang pagsusuri. Ngunit hiniling ni Santos na makita ang mukha ng biktima. Nang alisin ang tela, tumitig siya ng ilang segundo nang hindi kumukurap. Mga labing kulay asul, ngunit walang bula. Natural ang postura ng katawan. Hindi ito pisikal na atake. Sumagot ang isang forensic officer. Tinatayang oras ng pagkamatay ay humigit kumulang 8 oras bago matagpuan. Tumango si Santos at bumaling sa lugar sa sahig kung saan nakahandusa si Isabel Reyes. Doon din, walang bakas ng pagkakabagsak o anumang bagay na nahulog. Mabilis ang pangyayari, mahinang sabi niya. May isang taong ginawa silang walang laban nang hindi nagdulot ng anumang gulo. Ang tingin ni Santos ay bumaling sa maliit na mesa. 2 baso ng wine ang magkatabing nakatayo, parang mga tahimik na saksi. Halos puno ang baso ni Isabel. Kalahati na lang ang laman ng kay Marco. Lumapit si Santos at yumuko. David, tingnan mo ang gilid ng basong ito, sabi niya habang tinuturo ang baso ni Marco. May parang manipis na patong. Halos hindi makita. Mabilis na tumango ang forensic officer. Kasalukuyan po kaming kumukuha ng sample. May posibilidad ng residue ng kemikal. Tumayo muli si Santos. Suriin ninyo ang bote ng wine, ang loob ng takip, at lahat ng posibleng nahawakan ng isang tao bago pumasok ang mag-asawa sa silid. Isang opisyal ang dumating na may dalang tablet na naglalaman ng electronic log ng pinto. Sir, ipinapakita ng door log na ang huling pagbubukas ng pinto ay 10:00 ng gabi nang pumasok ang mag-asawa. Pagkatapos noon, wala nang anumang aktibidad. Huminto sandali si Santos. Walang pumasok, walang lumabas? Wala po, sir. Ang pinto ay binuksan lamang kaninang umaga gamit ang master key. Ibig sabihin, iisa lang ang posibilidad, sabi ni Santos. Kung may lason, inilagay na ito bago pa nila gamitin, o may isang taong nakapasok nang hindi na itala ng sistema. Tiningnan muli ni Santos ang silid, saka ipinikit ang mga mata. Pinagana niya ang kanyang isip ng mabilis. David, sabi niya maya-maya, ang salarin ay hindi basta-basta. Siya ay kalmado, metikuloso, at pamilyar sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Garcia. Sir, ibig sabihin, kaharap natin ang isang taong maaaring kakilala ng biktima o pamilyar sa resort na ito. Tiningnan ni Santos ang 2 baso ng wine. Muli, 2 maliliit na bagay na ngayon ay tila sentro ng buong palaisipan. Hindi lang pamilyar, sabi ni Santos, kundi isang taong pinlano na ang lahat bago pa magsimula ang gabing iyon. Sa labas ng bintana, lalong kumapal ang hamog, tinatakpan ang mga puno na parang isang madilim na kortina. At sa likod ng kortinang iyon, sigurado si Santos na may isang taong naghihintay na hindi kailanman matagpuan. Matapos suriin ng mabuti ang silid, ipinatawag ni Police Major General Ricardo Santos ang lahat ng staff na sangkot noong umagang iyon sa isang maliit na meeting room malapit sa lobby. Ang hangin sa silid ay mabigat, bahagyang dahil sa mamasa-masang hamog ng bagyo, at bahagyang dahil sa pagkabalisa ng mga empleyado na magkakatabing nakaupo at nag-aalangang nagtitinginan. Tumayo si Santos sa kanilang harapan. Nakakrus ang 2 kamay, kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalim ang tingin ng kanyang mga mata. Magsimula tayo sa unang taong nakakita sa biktima, sabi niya. Dahan-dahang itinaas ni Aling Nena ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento niya ang lahat mula sa pagdadala ng almusal, sa 3 beses na pagkatok sa pinto, ang kawalan ng sagot, hanggang sa pagtawag sa receptionist. Nakikinig si Santos nang hindi sumasabad, nagtatala ng ilang detalye.
Nang kumatok ka, tanong ni Santos, may narinig ka bang anumang ingay mula sa loob? Paghinga, paggalaw, pagbagsak ng bagay? Umiling si Nena. Wala po, sir. Tahimik na tahimik, parang walang tao. Pinagmasdan ni Santos ang kanyang ekspresyon, walang senyales ng pagsisinungaling. Sunod, tinawag si Leo, ang receptionist. Nang buksan mo ang pinto gamit ang master key, tanong ni Santos, ano ang unang napansin mo? Huminga ng malalim si Leo. Ang amoy ng pabango ng mga bulaklak, sir. At ang lamig. Sobrang lamig, parang naka-aircon ng buong gabi sa pinakamataas na setting. May isinulat si Santos. Mayroon bang kakaiba bago iyon? Mga kahina-hinalang bisita, aktibidad sa gabi? Wala po, sir. Lahat ng bisita, kasama ang mag-asawa, ay bumalik sa kani-kanilang silid bago mag-alas 11. Pagkatapos noon, tahimik na ang pasilyo. Isang security guard na nakaduty noong gabi ang lumapit. Normal po ang aming patrol, sir. Walang narinig na sigaw o anumang gulo. Tumango si Santos. CJ. Ngayon, isang mahalagang tanong. Tumingin siya sa buong silid. Mayroon bang staff na pumasok sa silid bilang dalawa matapos mag-check-in ang mag-asawa? Lahat ay umiling. Idinagdag ni Leo, gumagamit po ng electronic system ang pinto ng silid, sir. Walang pumasok. Malinis po ang door log. Nag-isip sandali si Santos. Kung walang staff na pumasok, imposible na inilagay ang lason matapos silang mapunta sa loob. Isinara niya ang kanyang notebook. Iisa na lang ang natitirang posibilidad. Ang lason ay nandoon na bago pa pumasok ang mag-asawa. Natahimik ang silid. Ilan sa mga staff ay lumunok. Nagpatuloy si Santos, sino ang naghanda ng wine at dekorasyon para sa bridal suite? Isang babaeng may bilugang mga mata ang lumapit. Ako po, sir. Ang pangalan ko po ay Lina. Inihanda ko po ito bandang alas 5 ng hapon. Binuksan mo ba ang bote ng wine? Hindi po, sir. Inayos lang po namin, hindi namin ginalaw ang takip. Sino ang huling nasa silid bago pumasok sina Marco at Isabel? Tumingin si Lina sa sahig. Ako po at ang supervisor namin, si Mang John. Wala na pong iba. Tinaas ni Santos ang tingin. Nasaan ang supervisor na iyon? Isang lalaking nakaasul na polo shirt ang nagtaas ng kamay. Ako po, sir. Ang pangalan ko po ay June. Matagal na tinitigan ni Santos si June. Sapat na katagalan para mabalisa ang lalaki. Sigurado kang walang ibang pumasok matapos kang lumabas? Siguradong sigurado po. Lumapit si Santos. Bumaba ang kanyang boses. Ang pinto ba ay talagang sarado nang lumabas ka, o hinila mo lang ito? Natahimik si June ng ilang segundo bago sumagot. Hinila ko lang po, pero karaniwan ay otomatiko itong naglalak. Dahan-dahang tumango si Santos. Ang maliit na detalyeng iyon ay napakahalaga. Kung ang pinto ay hinila lamang at hindi pa ganap na nagsara, maaaring may isang taong nagtulak nito mula sa labas ng hindi na itala ng loob. Maliit na posibilidad, ngunit posible. Isinara ni Santos ang kanyang notebook. Sige, sa ngayon, kailangan ko ang lahat ng key footage, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Huwag may buburahin. Agad na tumango si Leo. Opo, sir. Bumalik si Santos sa silid bilang dalawa kasama si Garcia. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabi ni Santos, David, hindi ito gawa ng isang taong biglaan lang kumilos. Alam niya ang electronic door, alam niya ang mga gawin ng staff, at alam niya kung kailan iniiwang walang bantay ang silid. Nagtanong si Garcia, Sir, hinala niyo po ba na may isang taong sinadyang hintayin ang pagkakataong walang tao sa silid bago ilagay ang lason? Sumagot si Santos, hindi lang sinadya, kinakalkula na niya ang lahat. Huminto siya sa mismong tapat ng silid bilang dalawa. Ang hamog sa labas ng bintana ay nagparamdam na mas malamig at mapanganib ang silid. David, sabi niya, hindi pa natin alam kung sino ang salarin, pero alam na natin ang isang bagay. Ano po yun, sir? Tiningnan ni Santos ang mga baso ng wine na ngayon ay nasa loob na ng evidence bag.
Hindi siya estranghero sa mga biktima at hindi siya estranghero sa lugar na ito. Ilang oras matapos ang panayam sa mga staff, ang lahat ng footage mula sa paraiso sa Ulap Resort ay tinipon sa isang maliit na control room sa ground floor. Ang mga monitor ay nagpapakita ng 12 magkakaibang anggulo, ang pangunahing gate, mga pasilyo ng silid, likod bahay, pool area, hanggang sa service kitchen. Dahil sa hamog noong nakaraang gabi, malabo ang ilang bahagi ng recording, ngunit hindi pinalampas ni Santos ang kahit isang segundo. Nakaupo siyang tuwid, walang ekspresyon ang mukha, ngunit mabilis na gumagalaw ang kanyang mga mata, sinusundan ang bawat frame. Mula 3:00 ng hapon, utos niya. Pinatakbo ang recording. Mga bisitang naglalakad-lakad, ilang staff na naghahatid ng mga dekorasyon ng kasal. Pagkatapos, nahagip ng kamera ang mag-asawang sina Marco at Isabel na pumapasok sa kanilang silid bandang 10:00 ng gabi. Pagkatapos noon, naging tahimik na ang pasilyo. Pabilisin hanggang 11:00, sabi ni Santos. Pinabilis ang recording. May ilang bisita lang na dumaan tapos bumalik sa katahimikan. Nang ang oras ay mag-11:30, tiningnan ni Garcia ang screen at umiling. Walang kahina-hinalang aktibidad, sir. Hindi sumagot si Santos. Inutusan niya ang opisyal na i-play ang recording mula sa kamera na nakaharap sa service kitchen sa likurang bahagi ng resort, isang lugar na bihirang pagtuunan ng pansin. Sa unang minuto, ang screen ay nagpapakita lamang ng makapal na puting hamog. Pagkatapos, bandang 1:00 ng madaling araw, isang anino ang lumitaw. Stop, mabilis na sabi ni Santos. Nag-freeze ang screen. Isang tao ang nagtutulak ng isang cleaning trolley. Nakasuot ito ng uniforme ng cleaning staff, sombrero, at face mask na halos tumatakip sa buong mukha. Ang dilaw na ilaw ng pasilyo ay nagbigay ng mahabang anino sa mamasa-masang sahig na lalong nagpamukhang kakaiba sa taong iyon. Lumapit si Garcia. Sir, staff po ba yan? Pinaningkitan ni Santos ang kanyang mga mata. Tingnan mo ang lakad niya. Pinatakbo ang recording ng mabagal. Ang tao ay naglalakad na may bahagyang paninigas. Hindi tulad ng mga batang staff na karaniwang mabilis at magaan kumilos. Ang kaliwang balikat nito ay nakakiling pasulong, at ang paggalaw ng kanyang mga kamay ay hindi tugma sa trolley. Para bang hindi sanay ang taong iyon sa pagtutulak ng gamit panlinis. Ay zoom in, sabi ni Santos. Pinalaki ng opisyal ang bahagi ng balikat, baywang at taas ng katawan. Dahan-dahang tumango si Santos. David, hindi iyan babae. Katawan iyan ng lalaki at hindi bata. Lumunok si Garcia. Sir, imposible pong may lalaking staff na nakaduty noong gabing iyon maliban sa 2 security guard. At pareho silang hindi nagsusuot ng ganyang face mask. Nag-utos si Santos sa mga staff. Ay check ninyo ang inventaryo ng uniforme. Tiyakin kung may nawawala. Lumipas ang ilang minutong puno ng tensyon. Bumalik ang isang staff na may namumutlang mukha. Sir, wala pong naiulat na nawawala ngayong linggo, pero 1 buwan na po ang nakalipas, may isang set ng uniforme na nawala sa laundry room. Akala po namin noon ay napagpalit lang. Tinaas ni Santos ang kilay. At ngayon, alam na natin na hindi iyon napagpalit. Itinuro niya ang screen. I play ulit. Pinatakbo ang recording. Huminto sandali ang tao sa harap ng pinto ng service kitchen, pagkatapos ay pumasok sa isang lugar na walang kamera. Pagkatapos noon, hindi na siya lumitaw sa anumang recording. Bumulong si Garcia, Sir, kung pumasok siya sa kusina, may daan po ba papunta sa kung saan-saan? Sumagot si Santos ng walang pag-aalinlangan. Mayroong espesyal na pasilyo para sa staff papunta sa area ng mga silid. Isang makitid na pasilyo na kayang iwasan ang mga pangunahing kamera. Tiningnan siya ni Garcia na may takot. Ibig sabihin, alam na alam niya ang pasikot-sikot ng lugar. Tumayo si Santos, hinawakan ang mesa ng monitor. Alam ng salarin ang mga daan na hindi binabantayan. Alam niya kung saan tahimik, alam niyang maaaring gamitin ang uniforme ng staff para magpanggap. Hindi ito isang krimen na biglaan lang. Ito ay gawa ng isang taong pinag-aralan na ang resort na ito. Itinuro niya ang orasan sa sulok ng screen.
1:00 ng madaling araw, perpektong oras. Lahat ng bisita ay tulog. Ang makapal na hamog ay tumatakip sa mga panlabas na kamera. Humarap si Santos sa mga security guard. May nakita ba kayong dumaan noong gabing iyon? Nataranta ang mga gwardya. Hindi po, sir. Sobrang kapal po ng hamog. Nagpatrol lang po kami sa labas ng bakuran. Bumalik ang tingin ni Santos sa screen. Ang taong nakauniporme ay parang isang itim na anino sa gitna ng hamog, dumaan ng walang bakas. David, sabi niya ng mahinahon ngunit may diin. Kailangan nating alamin kung sino-sino ang may koneksyon sa resort. Hindi lang mga staff, kundi mga regular na bisita, mga supplier, mga taong nagpunta para mag-survey. Sino mang nakakita na sa mga panloob na daanan. Nagtanong si Garcia, sigurado po ba kayo, sir, na ang salarin ay mula sa inner circle? Sumagot si Santos nang hindi lumilingon, ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen na nagpapakita ng misteryosong tao. Isa lang ang sigurado ako, bumaba ang boses ni Santos. Ang salarin ay hindi isang estranghero. Bumalik siya dito dahil alam niya ang lugar na ito na parang sarili niyang tahanan. Kinahapunan, matapos suriin ang key footage, napagpasyahan ni Santos ang susunod na hakbang, alamin ang background ng mga biktima. Kung kilala ng salarin ang lugar na ito na parang sarili niyang tahanan, sabi niya kay Garcia, kung gayon, tiyak na kilala rin niya kung sino ang gumagamit ng silid na iyon noong gabing iyon. Ang ospital kung saan dinala si Isabel Reyes ay 20 minuto ang layo mula sa resort. Dumating si Santos kasabay ng paglabas ng doktor mula sa silid. Stable na ang kanyang kondisyon, sabi ng doktor. Walang pisikal na sugat, epekto lang ng isang malakas na pampatulog. Tumango si Santos. Kailangan kong magtanong ng ilang bagay. Hindi magtatagal. Sa loob ng silid, si Isabel ay nakahiga. Tuyo ang kanyang mga labi, pula ang mga mata dahil sa pag-iyak. Umiti siya ng bahagya nang pumasok si Santos, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Ako si Major General Ricardo Santos. Alam kong mabigat ang sitwasyong ito, pero kailangan ko ng ilang impormasyon. Dahan-dahang tumango si Isabel. May naaalala po ba kayo tungkol sa gabing iyon? Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng ilang segundo. Naaalala ko lang na nagsalin si Marco ng wine. Nag-toast kami. Tapos bumigat ang ulo ko. Nagdilim ang lahat. Pagkatapos noon, mukha bang kakaiba si Marco? Balisa, umiiwas, tanong ni Santos. Hindi po, mabilis na sagot ni Isabel. Masyadong mabilis yata. Mabait po siya. Walang kakaiba. Itinala ni Santos ang maliit na pagbabago sa ekspresyon na iyon. May itinatago si Isabel o may isang bagay siyang kinatatakutan. May problema ba kayo o si Marco sa isang tao? Matagal na natahimik si Isabel. Wala po. Sa pagkakaalam ko. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi magawang tumingin kay Santos. Napansin ni Garcia, nakasama sa silid, na patuloy na hinihimas ni Isabel ang dulo ng kumot, isang senyales ng pagkabalisa. Hindi na nagpumilit pa si Santos. Salamat. Babalik kami kung kinakailangan. Paglabas sa ospital, dumiretso sila sa tirahan ng pamilya ni Isabel sa Alabang. Isang modernong bahay na may maayos na hardin ang sumalubong sa kanila, ngunit ang kapaligiran ay tahimik at puno ng tensyon. Si Don Miguel Reyes, ama ni Isabel, ay lumabas sa sala na may gusot na mukha. Mayroon na po bang balita, Major General? Kasalukuyan po naming tinitipon ang lahat ng piraso ng impormasyon, sagot ni Santos. Kailangan lang po namin ng ilang paglilinaw tungkol sa relasyon ninyo sa biktima. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Don Miguel. Tila siya nabalisa. Gusto ko lang po ang pinakamabuti para sa anak ko, sabi niya. Tinitigan siya ni Santos ng matalim. Tumutol po ba kayo sa kasal na ito? Kinuyom ni Don Miguel ang kanyang mga kamay. Ako. Nag-alinlangan ako. Hindi perpektong lalaki si Marco. Sa anong aspeto po? Huminga ng malalim si Don Miguel. Problema sa pera. Alam kong may mga utang siya, pero pinili siya ni Isabel. Hindi ko siya mapigilan. Yumuko ng bahagya si Santos.
Alam ninyo po ang tungkol sa mga utang na iyon simula pa kailan? Natahimik sandali si Don Miguel. Ilang buwan na. May nahuli si Santos. Pati si Garcia ay napalingon, naramdaman ang hindi matatag na tono ng boses ni Don Miguel. Mayroon po bang ibang tao na mas malaki ang problema kay Marco? Tanong ni Santos. Umiling si Don Miguel. Hindi ko alam. Ngunit ang kanyang mga mata ay gumalaw sa gilid na para bang may itinatago. Itinala ni Santos ang bawat segundo ng kilos na iyon. Nararamdaman niyang may isa pang layer na tinatabunan. Ang susunod na hakbang ay ang pakikipagkita kay Anton Valdez, isang kasosyo sa negosyo at sinasabing nakaalitan ni Marco. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan sa Makati. Dumating si Anton na may pagod na mukha ngunit prangka. Wala akong itinatago, Major General. Totoong may utang sa akin si Marco at sa ilan pang tao, pero hindi ko siya pinatay. Tinitigan siya ni Santos ng diretso sa mata. Nag-away kayo ni Marco sa reception. Tumango si Anton ng walang takot. Sinisingil ko ang pera ko. Puro pangako lang siya. Saan ka nagpunta pagkatapos umalis sa reception? Bumalik ako sa resort tapos lumabas ulit ng 10:00 ng gabi. Mapapatunayan ko iyon sa cafe. Tumango si Santos, ang alibi na iyon ay tumutugma sa recording. Sa tingin mo, sino ang pinakagalit kay Marco? Nag-isip sandali si Anton. Kung ako ang tatanungin, si Marco ay hindi isang taong walang kaaway. Marami siyang problema, marami siyang utang, at marami siyang binigo. Natahimik si Santos. Idinagdag ni Anton, pero may isang tao akong sigurado na mas nakakaalam tungkol sa buhay ni Marco kaysa kaninuman. Sino? Tanong ni Santos. Tumingin si Anton sa labas ng bintana. Ang ama ni Isabel, si Don Miguel. Isinara ni Santos ang kanyang notebook. Ang maliliit na piraso na dati hindi nakikita ay nagsisimula ng gumalaw patungo sa kanilang mga lugar. Gabi na sa Baguio nang bumalik si Santos sa resort na may isang malaking desisyon. Kailangan niyang maunawaan kung sino talaga si Marco de la Cruz. Para kay Santos, ang pagkilala sa biktima ay kasing halaga ng paghahanap sa salarin. Dahil kung mas komplikado ang buhay ng biktima, mas maraming pinto ang kailangang buksan. Sa pansamantalang investigation room na inilaan ng resort, umupo si Santos sa harap ng laptop kasama si Garcia. Ang mga digital file tungkol sa pananalapi, kasaysayan ng trabaho, at mga tala ng transaksyon ni Marco na natipon mula pa kaninang umaga ay nakabukas na sa kanilang harapan. Sir, sabi ni Garcia habang itinuturo ang cursor, grabe ito. Hindi normal ang dami ng utang niya. May 12-12 ng transaksyon ng pautang sa loob ng 3 buwan. Yumuko si Santos. May mga transfer mula sa mga legal na lending platform, pero karamihan ay galing sa mga hindi malinaw na pangalan, mga individual na account, mga dummy account. Kahit ang ilan ay konektado sa mga sangkot sa kaso ng panluloko. Magkano ang kabuuan? Tanong ni Santos. Nag-scroll si Garcia sa screen. Kung susumahin, halos katumbas ng halaga ng isang maliit na bahay sa labas ng Maynila, sir. Isinara sandali ni Santos ang kanyang notebook. At lahat ng ito ay itinago niya kay Isabel? Tumango si Garcia. Opo. Mukhang mas naunang nalaman pa ng pamilya ni Isabel kaysa sa asawa niya mismo. Naalala ni Santos ang tingin na puno ng takot ni Isabel sa ospital. Tingin ng isang taong alam na may mali ngunit hindi magawang sabihin. Sabi niya, ituloy mo, maghanap ka pa ng ibang transaksyon bago ang kasal. Ilang minuto ang lumipas, may natagpuan si Garcia. Sir, 2 araw bago ang kasal, nakatanggap si Marco ng malaking halaga ng pera mula sa isang babae. Tiningnan ni Santos ang screen. Ang pangalan ng nagpadala ay nagpatigil sa kanya. Christina. Ito ang ikinuwento ni Anton, sabi ni Garcia, ang dating kasintahan ni Marco. Huminga ng malalim si Santos. Bakit siya magbibigay ng ganito kalaking pera matapos silang maghiwalay? Sumagot si Garcia, ayon sa mga mensahe na nakuha namin mula sa telepono ni Marco, nagbigay ng pera si Christina dahil naniniwala siyang kailangan ni Marco ng panahon para ayusin ang kanyang huling problema bago ikasal. Para bang umaasa pa siyang babalikan siya ni Marco.
Ipinikit sandali ni Santos ang kanyang mga mata. Isang sirang relasyon, tambak na utang, sunod-sunod na kasinungalingan. Dumadami ang mga piraso ng puzzle, ngunit lahat ay tumuturo sa isang konklusyon. Nabuhay si Marco sa ilalim ng matinding pressure, at maraming tao ang may dahilan para magalit sa kanya. 9:00 ng gabi, tinawag ni Santos ang staff ng resort na namamahala sa access ng electronic door. Kanina, sinabi mo na walang aktibidad sa pinto matapos pumasok ang mag-asawa. Gusto kong malaman kung may paraan ba na mabuksan pa rin ang pinto mula sa labas ng hindi na itala? Nag-alinlangan ang staff. Sa teorya, wala po, sir. Mahigpit po ang sistema. Pero, kung ang pinto ay nakasara pero hindi pa ganap na nakalock, maaaring itulak ito ng dahan-dahan. Naalala ni Santos ang sinabi ni Mang Jun, ang supervisor ng dekorasyon. Isinara lamang niya ang pinto, hindi tiniyak na nakalock talaga ito. David, sabi ni Santos, kung pinag-aralan ng salarin ang pattern ng staff, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong iyon para makapasok. Tumango si Garcia. At alam niya na walang kamera sa maliit na pasilyo papunta sa silid. Tama, sabi ni Santos, malamang na inilagay ang lason sa mga baso noong iniwang walang tao ang silid ng ilang minuto. Isang taong matapang at may plano na. Natahimik siya sandali, saka idinagdag ng mahina, at ang salarin ay hindi takot humawak ng wine, chemical, o gumamit ng guwantes. Ibig sabihin, hindi siya isang ordinaryong tao. Bandang 10:00 ng gabi, isang opisyal ang dumating na may dalang mga printed na file. Sir, ito po ang kumpletong ulat mula sa pamilya ng biktima at pamilya ni Isabel. Binuksan ni Santos ang mga papel. Sa ikatlong pahina, huminto ang kanyang mga mata. May isang maliit na tala, si Don Miguel Reyes ay dating nagpatakbo ng isang negosyo ng tradisyonal na herbal medicine at may access sa iba't ibang halamang gamot na may mababa hanggang mataas na antas ng lason. Ang negosyo ay nagsara mga 4 na taon na ang nakalipas, ngunit ang kaalaman tungkol sa mga sangkap ay nananatili pa rin. Bumulong si Garcia, Sir, posible po kayang alam niya kung paano gumawa ng ganitong lason. Hindi agad sumagot si Santos. Tinitigan lamang niya ang papel ng matagal. Sa huli, sinabi niya, wala pa tayong ebidensya, pero mayroon tayong napakatibay na motibo. Ano po iyon? Tanong ni Garcia. Inilapag ni Santos ang mga file sa mesa. Isang ama na alam na sinungaling ang kanyang manugang, may malaking utang, at posibleng sirain ang buhay ng kanyang anak. Natahimik ang silid. Tumayo si Santos. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalim na parang bakal. David, bukas ng umaga, tawagin natin si Don Miguel Reyes para sa karagdagang pagsisiyasat. Kailangan nating malaman kung gaano kalalim ang kanyang kaalaman sa lason. At kung gaano kalayo ang kanyang kayang gawin para protektahan ang kanyang anak. Kinabukasan, ang maliit na meeting room sa Paraiso sa Ulap Resort ay muling ginamit bilang pansamantalang interrogation room. Ang hamog ay nakabitin pa rin sa labas ng bintana, nagbibigay ng malamig na kapaligiran na akma sa tensyon sa loob. Nakaupo si Santos sa harap na upuan, nakakrus ang dalawang kamay. Nasa tabi niya si Garcia, handang itala ang bawat segundo ng pag-uusap. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Don Miguel Reyes. Mas mukha siyang pagod kaysa dati, ngunit ang tingin niya ay sinusubukang maging matatag. Maupo po kayo, Don Miguel, sabi ni Santos sa isang kalmado, ngunit may diin na tono. Dahan-dahang umupo si Don Miguel. Mayroon na po bang bagong balita, Major General? Hindi agad sumagot si Santos. Binuksan niya ang isang folder na naglalaman ng mga file na natipon kagabi. Gusto po naming itanong ang ilang karagdagang bagay tungkol sa relasyon ninyo kay Marco de la Cruz. Tumango si Don Miguel, bagamat halatang balisa. Unang tanong, sabi ni Santos. Sinabi ninyong alam ninyo ang problema sa pera ni Marco ilang buwan na ang nakalipas. Saan ninyo po nalaman? Huminga ng malalim si Don Miguel. Siya. Nanghiram siya ng pera sa isa sa mga kakilala ko. Narinig ko mismo sa taong iyon na hindi nagbabayad si Marco. Sino po ang kakilala ninyo? Mabilis na tanong ni Santos. Lumunok si Don Miguel. Sa tingin ko po, hindi na mahalaga ang pangalan niya. Tinitigan siya ni Santos ng matalim.
Bawat pangalan ay mahalaga sa isang investigasyon ng pagpatay. Natahimik si Don Miguel ng ilang segundo. Matagal ko na pong kaibigan. Ayokong madamay ang ibang tao. Pero hindi kayo nag-atubiling tukuyin si Marco bilang isang taong hindi mapagkakatiwalaan, tanong muli ni Santos. Ipinikit ni Don Miguel ang kanyang mga mata. Gusot ang kanyang mukha. Gusto ko lang na maging masaya si Isabel. Iyon lang. Hindi binitiwan ni Santos ang kanyang tingin. Maraming paraan para mapasaya ang isang anak. Ang pag-alis sa buhay ng kanyang manugang ay hindi isa sa mga iyon. Agad na tumingala si Don Miguel. Nagbago ang kanyang mukha. Anong ibig ninyong sabihin? Wala akong pinatay. Nanatiling kalmado si Santos. Hindi pa po kami nag-aakusa. Nagtatanong lang po kami. Tumigas ang atmosfera sa silid. Kinuha ni Santos ang isa pang dokumento. Nahanap po namin ang mga tala na dati kayong nagpatakbo ng isang negosyo ng tradisyonal na herbal medicine sa loob ng mahigit isang dekada. Mayroon kayong kaalaman sa mga halamang gamot, kasama na ang mga mailason. Nanigas si Don Miguel. Nakaraan ko na po iyon at hindi na ako humawak ng mga mapanganib na halaman mula nang magsara ang negosyong iyon. Dahan-dahang tinapik ni Santos ang mesa. Pero alam ninyo kung paano ito iproseso. Walang sagot. Sumingit si Garcia. Bukod pa riyan, may isang taong nakitang nagpanggap bilang staff ng resort noong gabi ng insidente. Ang taong iyon ay isang lalaki, nasa pagitan ng 50 hanggang 60 taong gulang, na may postura na halos kapareho ninyo. Tiningnan ni Don Miguel si Garcia nang may galit, ngunit ang tingin na iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo bago naging pagkabalisa. Wala ako sa resort noong panahong iyon, sigaw niya. Pinihit ni Santos ang laptop. Sa screen, lumitaw ang kiki footage ng likurang pasilyo. Isang misteryosong tao ang nagtutulak ng trolley, nakasuot ng uniforme ng staff, sombrero at face mask. Hindi pa namin matukoy ang pagkakakilanlan niya, sabi ni Santos, ngunit alam ng taong ito kung nasaan ang mga kamera at tanging isang taong pamilyar sa istruktura ng lugar na ito ang makakagalaw ng hindi nahahagip ng pangunahing kamera. Malakas na lumunok si Don Miguel. Nag-survey lang ako sa lugar na ito bago ang kasal. Iyon lang. Ilang beses po, tanong ni Santos. Natahimik si Don Miguel. 2 beses? 3 beses? Tahimik pa rin. Sa huli, sinabi ni Santos, ayon sa management ng resort, 4 na beses kayong dumating at sa 2 sa mga iyon, humiling kayo ng access sa staff area. Tinabonan ni Don Miguel ang kanyang mukha ng 2 kamay. Gusto ko lang tiyakin na perpekto ang lahat para sa kasal ng anak ko. Mahinang sinabi ni Santos, o para tiyakin na alam ninyo ang lahat ng blind spot ng mga kamera. Hindi sumagot si Don Miguel. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging mabigat at hirap. Pagkatapos ay inilabas ni Santos ang larawan ng 2 baso ng wine na kinuha mula sa crime scene. Ang mga basong ito, sabi niya, ang ininom ni Marco ay may residue ng kemikal. Ang baso ni Isabel ay naglalaman ng pampatulog. Kailangan ng isang taong napakakalmado para gawin ito. Kinagat ni Don Miguel ang kanyang labi. Namutla ang kanyang mukha. Yumuko si Santos at sinabi ng dahan-dahan, Don Miguel, alam kong mahal ninyo ang inyong anak, pero ang pag-ibig na itinutulak ng takot ay madalas na nagiging dahilan para gawin ng isang tao ang mga bagay na hindi sukat akalain. Biglang tumayo si Don Miguel. Bumagsak ang kanyang upuan sa likod. Wala akong ginawa. Gusto ko lang protektahan si Isabel. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng napaka-emosyonal na biglang natahimik ang silid. Dahan-dahang tumayo si Santos. Kung wala kayong ginawa, bakit ninyo nararamdamang kailangan ninyong ipagtanggol ang inyong sarili, bago ko pa man tapusin ang aking tanong? Natigilan si Don Miguel. At sa unang pagkakataon, nakita ni Santos ang isang takot na hindi nagmula sa pagluluksa ng isang ama, kundi mula sa isang taong nagtatago ng isang bagay na mas malaki. Ang interrogation room ay ramdam pa rin ang init ng emosyon ni Don Miguel na kalalabas lang. Matapos niyang iwan ang silid na may padwang-giwang na lakad, nanatiling nakatayo si Santos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto na kasasara lang.
Binasag ni Garcia ang katahimikan. Sir, masyadong emi ang reaksyon na iyon para sa isang taong walang kasalanan. Huminga ng malalim si Santos. Tama. Pero hindi tayo maaaring umasa lang sa emosyon. Kailangan natin ng ebidensyang hindi matututulan. Hindi pa nakakasagot si Garcia, isang forensic officer ang dumating na nagmamadali, dala ang isang makapal na folder. Sir, lumabas na po ang resulta ng analisis sa residue sa baso. Agad na umupo si Santos. Sabihin mo. Binuksan ng opisyal ang unang pahina. Sa gilid ng baso na ininom ni Marco, nakahanap kami ng bakas ng aconitin alkaloid sa maliit, ngunit nakamamatay na dosis. Napakapino, halos hindi makita ng walang espesyal na staining. Tumango si Santos. Iyan ang nagpapaliwanag sa mabilis at walang paglaban na pagkamatay. Ano pa? Ang interesante po, patuloy ng opisyal, ang sangkap na iyon ay wala sa loob ng wine. Ibig sabihin, idinikit ang lason mismo sa gilid ng baso, hindi inihalo sa inumin. Yumuko si Garcia. Kaya pala. Lumapit ang salarin, hinawakan ang baso, at nag-iwan ng manipis na residue na iyon. Tama po, isinara ng opisyal ang folder. At ang residue na iyon ay hindi basta-basta makukuha. Ang pag-extract ng aconitin ay nangangailangan ng kaalaman sa mga halamang gamot na mailason o access sa mga partikular na sangkap. Nagkatinginan si Santos at Garcia. Ang pangalan na agad na pumasok sa kanilang isipan ay pareho, Don Miguel Reyes. Ngunit nanatiling kalmado si Santos. Hindi tayo maaaring mag-akusa ng walang ibang ebidensya. Tumango ang forensic officer at idinagdag, may isa pa pong bagay. Nakahanap kami ng isang dayuhang fingerprint sa labas na bahagi ng baso ni Marco. Hindi ito nasa posisyon kung saan karaniwang hinahawakan ang baso. Ang fingerprint ay nasa halos gilid na. Kinuha ni Santos ang papel ng resulta ng fingerprint. Naikumpara niyo na ba sa mga staff? Opo, hindi po tugma sa staff ng resort. Hindi tugma kay Marco. Hindi rin kay Isabel. Pero hindi pa po namin na ikukumpara sa pamilya ni Isabel. Mabilis na kumilo si Garcia. Kukunin ko ang dokumento ng fingerprint ng kanyang ama. Ikumpara natin ngayon. Sa loob ng ilang minuto, ang fingerprint ni Don Miguel na nakuha sa paunang pagsisiyasat ay in-upload. Gumana ang sistema, umikot ang mga numero, sinuri ng mga graph. Match. 74%. Fingerprint death ay San Miguel Reyes. Natigilan si Garcia. Sir, hindi ito nagkataon lang. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Santos. Sa halip, ang kahinahunan sa kanyang tingin ay lalong nagpalamig sa silid. Sinasagot nito ang pinakamahalagang tanong, sabi niya. Paano napunta ang lason sa loob ng isang silid na nakalock mula sa loob? Bumulong si Garcia, Sir, ibig sabihin, pumasok ang salarin bago pumasok ang mag-asawa sa silid. Noong hinila lang ng staff ang pinto at hindi pa ito nakalock. Tumayo si Santos. Hindi lang pumasok, inihanda niya rin ang mga baso sa paraang magmumukhang biktima rin si Isabel. Lumakad siya patungo sa evidence board, kinuha ang larawan ng baso ni Isabel. Pampatulog, mataas na dosis, sabi niya. Ang layunin ay gawing walang malay ang babae, na para bang tinamaan din siya ng parehong lason. Gusto lang salarin na magmukhang biktima si Isabel. Hindi lang magmukha, dagdag ni Santos. Gusto niyang hindi malaman ni Isabel ang nangyari. Na para bang ang lahat ng hakbang ng salarin ay larawan ng isang taong ayaw saktan ang babae, ngunit gustong alisin ang lalaking nagpakasal sa kanya. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpalingon sa kanila. Pumasok si Lina, ang staff na nagdekorasyon ng bridal suite, na may namumutlang mukha. Sir, may naalala po ako. Kinuyom niya ang kanyang mga daliri sa kaba. Noong gabi bago ang kasal, nakita ko po si Don Miguel na naglalakad mag-isa sa pasilyo ng mga e-room. Akala ko po noon ay tinitingnan niya lang ang mga paghahanda, pero ngayon parang may kakaiba. Tiningnan siya ni Santos. Bakit kakaiba? Nakasombrero po siya at face mask, kahit wala pang ibang bisita. At may dala siyang maliit na supot na parang pakete ng herbal na gamot. Mabilis na napalingon si Garcia kay Santos.
Sinabi ni Santos, anong oras iyon bago ang kasal? Mga bandang 10:00 po ng gabi. Itinala ni Santos ang detalye. Salamat, maaari ka nang bumalik. Nang makalabas si Lina, binasag ni Garcia ang katahimikan. Sir, halos lahat ng ebidensya ay tumuturo na kay Don Miguel. Tiningnan ni Santos ang key screen sa mismong anino ng lalaking nagtutulak ng trolley. Hindi pa, sabi niya. Hindi pa natin naririnig ang kanyang pag-amin. At sa mga kasong tulad nito, ang pag-amin ang huling pinto. Kinuha niya ang kanyang jacket. Ihanda mo ang interrogation room. Tatanungin natin si Don Miguel ng isa pang beses. Tumango si Garcia. At alam ni Santos na sa pagkakataong ito, hindi na makakaiwas si Don Miguel. Natahimik muli ang interrogation room nang ipatawag si Don Miguel Reyes sa pangalawang pagkakataon. Mabigat ang kanyang mga hakbang, maputla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot na mahirap itago. Umupo si Santos ng mahinahon, ang dalawang kamay ay nakapatong sa mesa, hinihintay si Don Miguel na umupo sa silyang nasa tapat niya. Dahan-dahang isinara ni Garcia ang pinto, tinitiyak na walang istorbo. Don Miguel, sinimulan ni Santos ang pag-uusap ng walang paligoy-ligoy. Kalalabas lang ng resulta ng forensic at gusto naming tiyakin kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Lumunok si Don Miguel. Nasagot ko na po ang lahat kahapon. Hindi ako pumasok sa silid na iyon. Ako. Pinutol siya ni Santos sa isang patag na boses. Nahanap namin ang fingerprint ninyo sa baso na ininom ni Marco. Natahimik si Don Miguel ng ilang segundo. Ang tanging tunog na maririnig ay ang tiktak ng orasan sa dingding. Imposible iyan, sabi niya sa halos hindi marinig na boses. Hindi ko hinawakan ang basong iyon. Inilapag ni Santos ang isang larawan ng ebidensya. Ang fingerprint ninyo ay nasa lugar kung saan hindi karaniwang hinahawakan ang baso, sa labas na bahagi malapit sa gilid. Isang posisyon na mangyayari lamang kung hahawakan ng isang tao ang baso hindi para uminom, kundi para gumawa ng isang bagay. Ipinikit ni Don Miguel ang kanyang mga mata. Nagsimulang mamutla ang kanyang mukha. Nagpatuloy si Santos, ang kanyang tono ay kalmado ngunit may diin. Ang lason ay hindi inihalo sa wine. Ipinahid ito ng manipis sa gilid ng baso. Tanging isang taong alam ang kanyang ginagawa ang makakapaglagay ng lason na ganoon kanipis. Kinuyom ni Don Miguel ang silya. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Yumuko si Santos, tumitig ng dahan-dahan ngunit tumatagos. Nagpatakbo kayo ng negosyo ng tradisyonal na herbal medicine sa loob ng maraming taon. Alam ninyo kung paano i-extract ang aconitine. Alam ninyo na ang maliit na dosis ay maaaring pumatay ng walang ingay. Nanginginig ang katawan ni Don Miguel, ngunit sinusubukan pa rin niyang itanggi. Walang kinalaman ang kaalaman ko rito. Inilabas ni Santos ang isa pang ebidensya, ang key footage. Isang taong may katawang katulad ni Don Miguel na naglalakad na may trolley. Kayo po ito, Don Miguel. Ang mask, ang sombrero. Lahat ay tugma sa hugis ng inyong katawan. Nakapasok kayo sa staff area dahil humiling kayo ng access noong nagsusurvey para sa kasal. Tinabonan ni Don Miguel ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Hindi. Hindi. Mahinang sinabi ni Santos, halos parang isang bulong na nagpatayo ng balahibo. Bakit kayo nasa likurang pasilyo noong gabi bago ang kasal? Bakit kayo may dalang maliit na supot na naglalaman ng mga halamang gamot? Bakit kayo nag-ikot ng mag-isa ng walang kasamang staff? Hindi sumagot si Don Miguel. Idinagdag ni Garcia, at bakit kayo galit na galit ng tanungin kung tumututol kayo sa kasal ni Isabel? Inalis ni Don Miguel ang kanyang mga kamay. Nakaawang ang kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay tila nakabitin sa dulo ng kanyang mga mata. Tinapik ni Santos ang mesa ng mahina, sapat para magulat si Don Miguel. Don Miguel, alam naming mahal ninyo ang inyong anak, pero ang pag-ibig na iyon ay naging takot, at ang takot ay naging pagkilos. Sa wakas ay tumingala si Don Miguel, pula ang kanyang mga mata. Hindi ninyo naiintindihan, bulong niya. Hindi ninyo alam kung ano ang ginawa niya sa anak ko. Tinitigan siya ni Santos nang hindi kumukurap. Kung gayon, sabihin ninyo sa amin.
Ipinikit ni Don Miguel ang kanyang mga mata ng mariin na para bang nakikipaglaban sa mga iniisip na gustong lumabas. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Si Marco. Hindi niya mahal si Isabel, sabi niya sa basag na boses. Pera lang ang gusto niya. Nangako siyang magbabago. Pero lahat iyon ay kasinungalingan. Bumagsak ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay naging galit na matagal ng kinimkim. Niloko niya ang maraming tao. Niloko niya ang anak ko. Dinala niya si Isabel sa isang mapanganib na buhay. Lahat ng utang, lahat ng banta. Humikbi si Don Miguel. Hindi ko kayang hayaang magdusa ang anak ko. Walang sinabi si Santos. Alam niyang sa wakas ay nabasag na ang pader. Hinawakan ni Don Miguel ang kanyang ulo, nanginginig ang kanyang mga balikat. Noong gabing iyon, gusto ko lang tiyakin na hindi na niya sasaktan si Isabel. Akala ko, iyon na lang ang tanging paraan. Katahimikan. Walang ibang tunog kundi ang iyak ng isang amang nawalan ng kontrol sa kanyang pag-ibig. Mahinang sinabi ni Santos, Don Miguel, inilagay ninyo ba ang laso na iyon sa baso ni Marco? Yumuko si Don Miguel. Pagkatapos, napakabagal. Tumango siya. Ang pag-amin ay bumagsak na parang isang malaking bato na nagsara sa lahat ng daan palabas. Huminga ng malakas si Garcia. Isinara ni Santos ang folder ng ebidensya. Malinaw na ang lahat. At ang paglalakbay patungo sa korte ay nagsisimula pa lamang. Ilang linggo matapos ang pag-amin ni Don Miguel Reyes, ang kaso ay sa wakas ay kumpleto na. Lahat ng ebidensya, ang key footage, ang mga fingerprint sa baso, ang residyo ng lason, ang testimonya ng mga staff, hanggang sa na-record na pag-amin, ay isinumite sa piskalya. Wala nang butas na maaaring pagtalunan, wala nang puwang para sa pagtanggi. Dumating ang araw ng paglilitis na may kasamang makulimlim na panahon. Ang langit sa Baguio ay kulay abo, na parang nararamdaman ang bigat na dala ng bawat taong pumapasok sa korte. Kakaunti lamang ang mga dumalo, karamihan ay pamilya, pulis, at mga kawani ng korte. Sa harap, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo, si Don Miguel Reyes ay tahimik na nakatayo. Nagsimula nang pumuti ang kanyang buhok, mas matanda na ang itsura, kaysa sa kanyang tunay na edad. Wala na ang tapang na ipinakita niya noon. Ang natitira na lamang ay pagsisisi at matinding pagod. Nang magsimula ang paglilitis, inilatag ng piskal ang buong kronolohiya, kung paano 4 na beses na bumisita si Don Miguel sa resort bago ang kasal, kung paano niya nalaman ang lahat ng blind spot ng mga kamera, kung paano niya kinuha ang nawawalang uniforme ng staff para magpanggap, kung paano siya pumasok sa silid sa pamamagitan ng pintong hindi pa ganap na nakalock, kung paano niya inilagay ang pampatulog sa baso ni Isabel at ang nakamamatay na lason sa gilid ng baso ni Marco, kung paano niya iniwan ang silid gamit ang isang maliit na sinulid para isara ang pinto mula sa labas ng hindi na itala ng sistema. Bawat detalyeng inihayag ay lalong nagpatahimik sa silid. Nang tawagin ang mga saksi, pumasok si Isabel sa korte na may mabibigat na hakbang. Namamaga ang kanyang mga mata, mas payat ang kanyang katawan kumpara noong kasal. Nang makita ang kanyang anak, halos bumagsak si Don Miguel. Kinagat niya ang kanyang labi ng mariin. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa likod ng posas. Ginoong Reyes, sabi ng hukom, papayagan kayong magbigay ng huling pahayag mamaya. Ngayon, gusto naming marinig ang testimonya ni Isabel Reyes. Tumayo si Isabel sa witness stand. Nanginginig ang kanyang boses habang nanunumpa. Binibining Isabel, tanong ng hukom, lalaman mo ba ang ginawa ng iyong ama bago ang insidente? Dahan-dahang umiling si Isabel. Hindi po. Wala po akong alam. Naniniwala ka ba na ginawa ng iyong ama ang krimen na ito? Ang tanong na iyon ay tumama kay Isabel na parang martilyo. Tila huminto sa paghinga ang lahat. Umagos ang mga luha ni Isabel. Ayoko pong maniwala. Pero malinaw po ang mga ebidensya. Yumuko si Don Miguel. Umuga ang kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel na umiyak ng ganoon kalakas ang kanyang ama. Kung alam ko lang na ganito magtatapos ang lahat ng pagmamahal na ito,
Humikbi si Isabel, mas gugustuhin ko pang hindi magpakasal kaysa mawala ang aking ama. Napaluhod si Don Miguel. Kumalansing ang kanyang posas. Gusto ka lang protektahan ni Itay, bulong niya, halos hindi marinig. Gusto kitang palayain sa lalaking sisira sa buhay mo. Tinabonan ni Isabel ang kanyang mukha, hindi na kayang tingnan pa siya. Si Santos, na naroroon bilang expert witness, ay tahimik lamang. Marami na siyang nakitang mga salarin na umiyak, ngunit ang iyak ng isang ama na tulad nito ay laging nag-iiwan ng kakaibang kirot sa sinumang nakasaksi. Nagpatuloy ang paglilitis. Humiling ang piskal ng pinakamabigat na parusa, bitay. Dahil ang planadong pagpatay gamit ang lason ay ang pinakamabigat na kategorya sa batas. Nang pagkakataon na ni Don Miguel na magbigay ng huling pahayag, lumubog sa katahimikan ang silid. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang katawan ay parang pasan ang isang dambuhalang bigat. Hindi po ako mabuting tao, mahinang sabi niya. Nagawa ko po ang isang bagay na hindi mapapatawad. Kinuha ko ang buhay ng isang tao. Kahit na kinamumuhian ko ang taong iyon, mali pa rin ako. Huminga siya ng malalim. Ang mas malaki pa sa pagkakamaling iyon ay sinaktan ko ang sarili kong anak. Pinawalan ko siya ng asawa at ngayon mawawalan pa siya ng ama. Nabasag ang kanyang boses. Kung maibabalik ko lang ang oras, pipiliin kong makipag-usap, humanap ng tulong, o hayaan ang batas na umiral. Pero, hinayaan kong lamunin ako ng takot. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pag-ibig. Hindi mapigilan ang pag-iyak ni Isabel. Yumuko si Santos. Hinampas ng hukom ang kanyang gavel. Isinasaalang-alang ang lahat ng ebidensya, testimonya, at pahayag ng akusado, nagpa siya ang korte. Nanikip ang dibdib ng lahat. Si Don Miguel Reyes ay hinahatulan ng kamatayan. 3 beses na hinampas ang gavel, umalinggaw na parang huling tunog ng isang tadhana. Ipinikit ni Don Miguel ang kanyang mga mata, ngunit hindi lumaban, hindi sumigaw, hindi humingi ng tawad. Bumulong lamang siya, anak, patawarin mo si Itay. Sana mabuhay ka ng mas mabuti kaysa sa akin. Nang dalhin si Don Miguel palabas ng korte, napaupo si Isabel, niyakap ang kanyang mukha habang tahimik na umiiyak. Para bang gumuho ang mundo sa kanyang paligid, nag-iwan lamang ng isang pakiramdam ng pagkawala na hindi na mabubura habang buhay. Si Santos ang huling nanatili sa silid. Tiningnan niya ang bakanting upuan na iniwan ni Don Miguel. Hindi tagumpay, hindi kasiyahan. Isang mapait na katotohanan lamang na ang hustisya ay laging may katumbas na halaga. At kadalasan, ang halagang iyon ay binabayaran ng puso ng mga taong nabubuhay pa. Lumabas siya, binuksan ang pinto patungo sa mahabang pasilyo ng